Welcome back again sa ating sharing for bread of God. In the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Lord, nagpapasalamat ako sa iyo dahil sa pagkataon ito na binigyan mo na naman ako ng oras na maluwag na nandito ako sa baybayin upang magkaroon ng paglinay-linay sa pagbabahagi ng aking saksihan na eksperyensya sa iyong pagmamahal sa akin sa mirakulong sa kanuhi ko. Lord, maraming salamat. Lord, thank you Lord dahil nasagot ang aking panalangin. Ito ay isang blessing sa kabuhi ko na hindi ko hahayaan Lord na malayo sa iyo. Yes Lord, aking hinihingi sa iyo na bigyan mo ako ng full time para sa iyo Lord. Full time, kagaya nito na lagi akong nag-uusap sa iyo Lord. Maraming salamat. Lord, thank you so much. Amen. Okay brothers and sisters, may ibabahagi ako sa inyo. Ito ay nangyayari sa sariling buhay ko. Ito ay eksperyensya or karanasan ko sa linay-linay sa panampalataya ko na ang mahal na Diyos ay hindi ako pinababayaan. Brothers and sisters, 6 months ago na nagka-problema yung aking isang anak. Bilang nanay, hindi natin maiiwasan na hindi tayo maapektuhan sa problema ng mga anak natin. So, brothers and sisters, ang mga anak ko, mga babait. Kaso, siyempre, mayroon talagang damdamin na magsasawa ka sa isang bagay. Kagaya ng ang bunsong anak ko ay medyo nagtatampo o nagsasawa sa kakatulong sa kuya niya dahil na ang buhay ay hindi pa rin nagbabago. Ganun pa rin, hindi maintindihan kung bakit ganun ang sistema. So bilang nanay, wala akong pinamana sa kanilang kayamanan, kundi ang panampalataya at ang pagtitiwala sa Diyos. Nung nagtatrabaho ako, bawat hingi ng mga anak ko o hingi ng tulong, mayroon akong maibibigay kasi may trabaho ako. Ngayon na ako ay wala ng trabaho at yung bunsong anak ko lamang ang nagsusupport sa akin, sila rin nagsusupport sila sa akin, mahal ako ng mga anak ko. Pero sa pangangailangan ko, bunsong anak kong talagang sumusupport sa akin. So dahil na nagsasawa sa kuya niya, sa kakatulong, ako rin, sinasabi ko sa sarili ko nga hayaan mo lang ang kuya mo. And then, alam niyo ba brothers and sisters na lagi ko sinasabi sa daughter-in-law ko kung sa son ko na walang ibang makatulong sa inyo kundi ang mahal na Diyos. Brothers and sisters, every time na humingi siya ng tulong, lagi ko sinasabi na wag akong uunahin mo hingi ng tulong kasi ako ay malayo sa iyo. Uunahin niyo hingi ng tulong ang mahal na Diyos na sa tabi mo. So brothers and sisters, nangyari nga. Lagi yung susolve yung problema nila kasi yung anak ko alam ko mabait yun, baka Diyos yun, pero syempre malayo ako sa kanila at hindi ko alam kung ano ka dikit ang relasyon niya sa mahal na Diyos. So yesterday nagsusumbong yung aking daughter-in-law na ang layo daw ng pinagbago ng anak ko, pero yung anak ko tumatawag naman sa akin. Kaso ang sinasabi ng anak ko, mama, wag mong sabihin ka sa misis niya daw. Kasi ganito, ganon, ang daming mga sinasabi. Ganon din yung daughter-in-law ko. Nang umabot na sa punto na mag-anim na buwan, na parang wala lang tong anak ko, kahit sa pera ay nawawala. Laging may rason, laging may trials na nangyayari. So sinabi ko ngayon sa aking daughter-in-law, nak, baka may problema kayong dalawa. Kunak, hindi kaya nagsusugal? Sabi naman ng daughter-in-law ko, hindi ko lang tita alam, baka. Hindi ko lang alam, baka. So kung alamin mo, kung bilang asawa, alamin mo yung sitwasyon ng asawa mo. So inalam. So 3 months yun, Sabi niya, huta, naglalaro-laro sa scatter. Ngayon, nawala yung cellphone niya. Ay nako, nawala yung cellphone ng anak ko. So sabi ko, Lord, nawala ang cellphone niya. So kung naglalaro sa scatter, so hindi na siya maglaro. So kumbaga, nawala na yung aming iniisip na nagsusugal siya kasi nawala yung kanyang cellphone. Ay ganun pa rin, hindi pa rin umuwi.
ang pira na pinapadala, 500 lang. So sabi naman ng daughter-in-law ko, paano mangyayari yung tita? Paano kami mabubuhay sa ganun, no? Nandoon naman siya sa family niya, kaya may nag-support sa kanila. So ngayon, tuwing tatanungin ko yung anak ko, kung anong rason, may rason, ganito, ganon. So, iniisip-isip ko yung sahod niya at saka yung mga nangyayari sa buhay niya is tamang-tama, no? Now, again, nung yesterday, kahapon, punto na pang-6 na buwan, sabi ng daughter-in-law ko nga, iuwi na lang yung mga apo ko dito sa akin, no? Iuwi na lang dito. Then sabi ko, sige. Ngayon, hindi naman papayag itong bunsong anak ko. Kasi sabi niya, mama, ikaw naman ang mahirapan sa mga bata. Pag nandyan ang mga bata. Ngayon mga guys, ang nangyari? Nalulungkot ako kasi hindi ko nakakausap yung anak ko. Kasi wala na nga siyang cellphone, walang mga galamiton sa pagtawag sa amin. Tapos nagdududa pa kami. Pumasok sa isipan ko. Sabi ko, Day, baka ng babae. Sabi naman ng daughter-in-law ko, tita, siguro nga, parang nagdududa nga rin ako kasi ibang-iba na siya ngayon. So, nag-conclude sa isipan namin na babae siya kasi, di ba guys, nang babae siya ngayon. Sinabi ko naman sa bunso kong anak, sabi ko, sikapin mo nga makontak si kuya mo para kako na malaman natin kung anong balita, baka ng babae. Sabi naman ng anak ko na bunso, baka nagbago na siya, mama. Sabing ganun. So parang sinakyan din na mabuti nga yan kung nagbago na siya. Sabi niya kasi parang may something na hindi nila nagustuhan itong kanilang sister-in-law kasi nga hindi daw marunong humawak ng pera. Yung para something ganun ngayon. Sabi ko lalong nagsalimuot tayo sitwasyon. Sabi ko, Lord, sabi naman ng anak kong lalaki, mahal ko kasi yun, alam ko kasi yun, kaya ako nakakaunawa at akong nakakaalam ng kanyang sitwasyon. Tapos sinabi ko sa ate niya, sabi ko, Nini, uwi yung mga bata, tulungan mo ako sa mga bata. Sabi naman ng panganay ko, andyan na naman, madadamay na naman ako. Nini, please, sabi ko nga nun, hindi na siya tumahimik. So ibig sabihin, kahit anong mangyari, mga anak ko sang-ayon yun sa kagustuhan ko. Ngayon, kausap ko yung anak kong lalaki. Hindi ko pinababahagi sa kanila na kinakampihan kong anak kong lalaki. Pero kilala ko yung anak ko. Alam ko yung anak ko. Kaya alam ko at naunawaan ko siya. Sabi ng anak ko, nakikinig siya sa akin. Sabi ko na, lagi ka naman tinutulungan ni Lord Kaya mahal ka ni Lord. Pangamuyo ka. Ang sabi niya sa akin, mama, tulungan mo ako pangamuyo umiyak ako kasi, mama. Ganun siya lagi. Nakikinig kasi sa akin. Tapos, siguro malalim na ang hirap ng siguro ng sitwasyon ng buhay niya. Yan sabi niya sa akin, mama, tulungan mo ako, pangamuyo tulungan mo ako hingi. So, ang ginawa ko mga kapatid, humingi ako. Diretso kong sinabi sa mahal ni Diyos na Lord, alam mo ang lahat, alam mo ang sitwasyon. Ako'y humihingi sa iyo, Lord, na makausap ko lang ang anak ko at malaman ko ang lahat. Lord, pinapaubaya ko sa iyo ang problema ng anak ko. Alam ko na mahal mo ang anak ko. Mahal mo ako. Kaya ako mismo humihingi para sa kanya. So mga kapatid, hapon na noong Monday ng hapon, tumawag yung anak ko. Yung kwento sa akin ang mga pangyayari, ang lahat. So, masaya ako nga. Kahit nasabihin natin na gano'n ang nangyayari sa buhay na, pero nasolve at ibinigay ng mahal na Diyos ang dapat na gagawin para sa Kanya. So, doon ko sinasabi sa sarili ko na mahal ako na